Una sa lahat, masdan ang bidyong ito. Rider, sumemplang at nagkataong may kasalubong na isa pang rider sa Las Piñas. Ito pang nadisgrasya, oil tanker sa General Santos City tumagilid. Tumagas tuloy ang langis sa kalsada. 2 buhay naman ang kinuha ng isa pang aksidente sa parehong lungsod. Ang dahilan, overloading na sinabayan pa ng nakaidlip na driver. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada, panoorin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Residential area sa Parañaque nasusunog ngayong gabi. Higit 100 pamilya nawalan ng bahay. 5 pulis sa sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Hinatulang guilty, pero ang pamilya ng biktima nalalamyaan sa parusa. Siya po 4 na taon lang siya makukulong. Yung anak ko habang buhay nang wala. Kabi-kabilang pamamaril, Barangay Hall sa San Isidro, Leyte, inatake ng mga armadong salarin. Habang sa Rodriguez Rizal, lalaking narinde sa madalas na awayan ng mag-asawang kapitbahay na maril din. Back-to-back namang insidente ng pananaksak, lalaki sa Quezon, tinaga ng lasing. Sa Maynila, lasing din ang babaeng sinaksak ang ka-live-in dahil nagkaungkatan ng nakaraan. Sa Frontline News Abroad, isang scientist lumangoy kasamang isang bagong anaconda species. At upcoming album ni BTS J-Hope, star-studded. Kakulab niya ang co-member na si Jungkook. Kasalukuyang nasusunog ang maraming bahay sa Barangay San Isidro sa Parañaque. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon doon at live mula sa Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta ang mga residente dyan? Yes, Bok, may kasalukuyan pa rin niyang inaapula ng nasa higit 4 na pong mga fire truck sa bumbero ang sunog dito sa Barangay Isidro sa Parañaque. Sa talanga nila ay nasa higit 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Naglalagablab ang apoy sa bahaging ito sa Barangay San Isidro, Parañaque. Malawak na ang apoy na alas 7 pa ng gabi nagsimula. Sa tindi ng sunog, inakyat ito sa ika-4 na alarma kung saan inalerto na ang District Fire Marshal. Mas marami ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Ayon sa ilang tauhan ng barangay sa Lovewind Compound, UPS 5 nila unang nakita ang apoy. Ubus na raw ang mga bahay dahil sa tindi ng sunog. Ang ibang nasunugan, nananatili muna raw sa Takatabing Memorial Park. Ayon kay Barangay Chairman Noel Haplos, nag-uusap na sila ng LGU at iba pang ahensya para sa evacuation center ng mga nasunugan. Nananawagan din sila ng tulong o donasyon dahil wala raw naisalbang gamit ang maraming residente. Bok, sa ngayon nga, inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection kung ano nga ba yung sanhi ng sunog. At isa nga ang naitalang nagkaroon ng sugat o nagtamo ng sugat. Nakausap nga natin yung lalaking ito. Bumalik kasi siya sa kanyang bahay at nagtamo nga siya ng minor injury. Nagkaroon siya ng sugat sa kanyang ulo at sa kanyang likuran. Bok, Maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Bago ang sunog na yan sa Parañaque, kabi-kabilang sunog din ang sumiklab sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod sa mga natupok na bahay at ari-arian, marami rin ang namatay dahil sa sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Hello guys, baka meron... Pasado alas 3 kaninang hapon nang sumiklab ang apoy sa Luzon Avenue sa Barangay Culiat, Quezon City. Kinain agad napakabilis. Kita sa video may itim na usok sa mga bahay. Ayon sa mga bombero, nagmula ang apoy sa isang bahay sa Purok 1. Pahirapan ang pagresponde dahil sa masigip na eskinita. Nagkukumawag din ang mga residenteng nagsasalba ng mga gamit. Katabi lang daw po namin yung nasusunod na mula ng apoy, kaya yung bahay po namin talagang ubos. Parang 2 minutes lang ubos agad yung Ang
nakakano po kasi tuition ng kapatid ko lang po. Pati ang mga vendor sa kalapit nitong pamilihan sa Commonwealth Avenue nag-alsabalutan na rin. Makalipas sa isang oras, mas lumala pa ang sunog. Kaya may mga dumating pang dagdag na 35 fire truck para rumusponde. 2 residente rin ang nasugatan sa paglikas. Pasado alas 6 ng gabi nang ideklarang under control ang sunog. Ayon sa barangay, posibleng nag-overload ng kuryente ang sanhi nito. Sa covered court ng barangay Kulyat muna, mananatili ang mga nasunugan. Alas 11 naman ng tanghali kanina nang sumiklab ang sunog sa barangay Tatalon sa Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga poste ng kuryente. Maya-maya, nagsiputukan ang mga kable. Ang mga residente, kanya-kanyang bitbit na mga gamit pati alagang aso. Nasa 100 bahay ang natupok. Sa 3rd floor ng isang bahay raw, nagsimula ang apoy. Ayon sa mga bumbero, hindi sila agad natawagan kaya lumaki ang sunog. 1 oras pa bago ito naapula. Sinaluduan naman ang mga netizen ng mga bumbero at rescuer na ito nang isalba ang mga aso sa sunog sa Balot-Tondo kaninang mag-aalas 3 ng umaga. Fire out na ang sunog at inaalam pa ang sanhi nito. Sa Cebu City naman, nangangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Sitio Santa Lucia. Mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Kita ang lawak ng sunog sa mga bahay, katabi lang ng Tejero Elementary School. 4 na oras tumagal ang apoy bago ito naapula. 4 ang patay, magkapatid at kanilang mga magulang. Nasa ospital naman ngayon ang isa pa nilang kapatid na nalaptos ang buong katawan. Posibleng problema sa wiring ang sanhi ng apoy. 8 residente ang sugatan at nadamay rin ang bahay ng 44 na pamilya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umakyat sa 2,580 ang insidente ng sunog sa unang 2 buwan ng taon sa buong bansa. Katumbas yan ng 20% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kung kabi-kabila mga sunog, kabi-kabila rin ang mga aksidente sa kalsada. Nasa pulpa sa video ang pagsemplan ng ilang motorista dahil sa lubak na daan. Nasa Frontline balita ngayon si Brian Basang. Sa kuha ng CCTV na ito sa kahabaan ng J. Aguilar Avenue sa Las Piñas, nasa pool ang pagdaan ng isang rider sa malubak na bahagi ng kalsada na ikinasemplang niya. Nasagasaan pa siya ng kasalubong na rider at pareho silang humandusay sa kalsada. Sa San Juan, La Union, sa pool sa dashcam video ang pagbangga ng nagka-counterflow na rider sa isa pang motor. Napag-alamang kasali sa Boss Ironman Motorcycle Challenge ang nag-counterflow na rider. Sa kasamaang palad, nasawi ang kanyang nakabanggaan. Sa General Santos City, tumagilid ang isang oil tanker sa kahabaan ng Sinawal National Highway kanina. Nagkalat sa kalsada ang tumagas na langis na karga ng tanker. Mabilis daw ang takbo nito habang paliko sa pakurbang bahagi ng kalsada nang mawala ng kontrol. Sugatan ang driver. Sa General Santos pa rin, 2 ang nasawi matapos mahulog at tumaob sa hinuhukay na lupa sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang pickup truck nitong linggo. Posibleng nakaidip daw ang driver. Napag-alaman namang overloaded ang pickup na may sakay na 16 na pasahero. Sugatan ang 14 sa kanila. Ang mga sunod-sunod na aksidente, maiiwasan naman daw kung maayos lang ang road system sa bansa, ayon kay urban transport expert engineer Renato Santiago. Our road system is very bad, in fact, very unsafe. EDSA is #1 candidate for very unsafe. Kung i-apply mo ang traffic or transport engineering dyan, the standards, those will fail, no? Yung mga bike lane nila, nilagyan pa ng barrier, concrete barrier, na ang mali yung mga position, lugar, kaya it actually invites accident. Delikado rin daw para sa mga truck ang ilang polisiya ng pamahalaan. One, the truck ban. Pag naghahabol yan ng truck ban, he will tend to overspeed. Secondly, yung motor vehicle inspection system natin ngayon, no? Suhestyon niya sa gobyerno, mas tutukan ng pansin ang pagsasaayos ng mga kalsada at pagkakaroon ng training sa mga motorista para mapaalalahanan sila sa mga batas trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ungkata ng nakaraan ang dahilan kaya sinaksak ng isang babae ang kanyang kinakasama sa Maynila. Habang sa Quezon, isang lasing ang biglang tinaga ng kapwa niya lasing. Nasa Frontline ng balita ngayon si Diva Buel.
Nakaandusay at wala ng buhay ng datnan ng mga pulis si Felix Pesito sa bahay na yan sa Lopez, Quezon kahapon. Dead on the spot siya matapos tagain ng bolo na nakainuman niya sa isang birthday party. Ayon sa mga pulis, nakatulog ang lasing na biktima sa isang silya. Dito na raw siya pinuntirya ng sospek na si alias Manuel na langurin sa alak. 3 beses tinaga ng sospek ang biktima, 2 sa leeg at 1 sa tagiliran. Lumabas naman sa investigasyon na matagal nang may alitan ng 2. Nakakulong na si alias Manuel na maharap sa kasong murder. Sa Paco, Maynila, nakitang duguan at nakasalampak sa sidewalk ang lalaking ito kagabi. Sinaksak siya sa singit ng kanyang live-in partner. Ayon sa ilang nakakita, 10 oras ng gabi nang mag-away ang 2 na parehong lasing. Nagkapikunan sila nang magkaungkatan ng nakaraan nilang mga naging relasyon. Nakakuha yata ng gunting kaya sinaksak siya doon sa bandang daw po. Kasi masay lang bahagi yung matanda. Itinakbo sa ospital ang biktima na halos di makagalaw. Sa presinto naman ang bagsak ng kanyang live-in partner na bagamat sinaktan siya. Ayaw na magsampa ng kaso ng ating biktima sa suspect, which is kasi mahal na mahal niya nga po yung kanyang ka-live-in. Na-turn over na sa barangay ang mag-live-in para magkaaregluhan. Tumanggi rin silang magpa-interview sa media. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pinaulan ng bala ng mga armadong salarin ng isang barangay hall sa Leyte. Samantala, sa pamamaril din humantong ang lalaking narindi sa madalas na pag-aaway ng kanilang kapitbahay. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Patay at nakaandusay na sa kusina ng inuupahan niyang bahay si Romel Catarbon, taga Rodriguez, Rizal. Ang hinihinalang bumaril sa kanya ay ang kapitbahay niyang si Joey de la Cruz. Ayon sa barangay, ilang linggo nang nagkakairingan ang 2. Manipis na dingding lang ang pagitan ng bahay nila de la Cruz at Catarbon. Kaya naman, rinig na rinig ng sospek kapag nag-aaway ang biktima at misis nito. Tutulog po itong si Joey de la Cruz, panay daw po ang away ng mag-asawa. Nagaram po yatang sinita na tumigil na sila sa pag-aaway dahil hindi raw siya makapagpahinga. Guro po ang base ko po, sumagot po itong asawa, huwag kang makialam dito, away mag-asawa to. Madalas daw mag-away ang mag-asawa, kaya na rin din na si De La Cruz at tuluyang pinatahimik si Catarbon. Tinutugis na ng Rodriguez Police si De La Cruz na maaharap sa reklamong murder. Meron ding pamamaril sa loob ng barangay hall sa San Isidro, Leyte kahapon. 3 ang patay, kabilang 1 kapitan, 1 kagawad at 1 tanod. 1 ang sugatan. Nagkataong may meeting sa barangay na sumalakay ang mga hindi pa nakikilalang salarin. Palaisipan pa ang motibo sa krimen dahil wala namang banta sa buhay ang mga biktima. Patay naman ang isang tricycle driver na si Ramil Castilon matapos pagbabarilin sa loob ng isang subdivision sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong linggo. May isang nagpanggap na pasahero at nagpahatid daw sa subdivision. Pero nakabuntot pala sa kanila ang isang lalaking nakamotor. Pagdating sa subdivision, doon na binaril ng rider ang tricycle driver. Isa sa mga tinitinang anggulo ay illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nalalamyaan ang pamilya ng pinaslang na si Jemboy Baltazar sa mga parusa laban sa 5 pulis ay natulang guilty sa pagpatay sa binatilyo. Nasa Frontline ng balita niya Simon Gualvez. Taas noo habang isa-isang lumalabas mula sa Navotas Regional Trial Court ang 6 na pulis na sangkot sa pagpatay noong 2023 sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar. Si Jemboy ang binatilyong napagkamalang murder suspect sa isang operasyon ng Navotas Police. Sa takot, tumalon sa tubig si Jemboy saka siya pinaputukan ng baril ng mga pulis. Bangkay na siyang naiahon. 6 na pulis na sangkot sa operasyong yan ang hinatulan kanina sa korte. Acquitted o pinawalang sala si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. na napatunayang hindi bumaril sa insidente. Guilty naman si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Sa baril niya galing ang balang tumama kay Jemboy. Hindi po napatunayang pinlano niya yung paraan kung paano niya gagawin yung krimen. So sabi po dito, this is because the urge to shoot the victim materialized only when the victim attempted to escape. Yun nga lang, ibinaba sa kasong homicide ang kasong murder laban kay Maliban. Ibig sabihin, kahit guilty siya, mas magaan ang parusa. Nasa 4 hanggang 6 na taon ng pagkakakulong at multa nga abot sa 100,000 piso. Sa ilalim ng Revised Penal Code, aabot sa 12 hanggang 20 taong pagkakakulong ang madalas parusa para sa kasong homicide. Pero lumalabas na mas mababa ang naging hatol sa isa sa mga akusado.
Bukod kasi sa voluntaryong pagsuko nito, napatunayang nasa isang lehitimong operasyon ang mga pulis. 4 naman sa mga pulis ang guilty para sa kasong illegal discharge of firearms. 4 na buwan at 1 araw na pagkakakulong ang parusa riyan. Dagdag pa ng korte, bagamat napatunayang may kapabayaan ng mga pulis sa lehitimong operasyon, ginampanan lang daw nila ang kanilang tungkulin. Hindi rin napatunayang nagsabwatan ng mga pulis para itumba si Jemboy. Base po sa ebidensya na present ng parties, napatunayang nagpaputok lamang po sila sa tubig. Hindi po aim kay Gerald Jemboy Baltazar. Iginagalang daw ng PNP ang desisyon ng korte. Habang ang mga magulang ni Jemboy, masama ang loob sa naging hatol. Hindi raw sapat ang 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong bilang parusa at meron pang nakalaya. Siya po 4 na taon lang siya makukulong. Yung anak ko habang buhay nang wala. Pinagtulong-tulungan nila yung anak kong barilin. Tapos ganun lang, makakalaya lang sila. Maramdaman nila, hindi nararamdaman ng pamilya ko ngayon na sobrang sakit ng pagkawala ng anak ko. Sana sila rin. Iapela naman daw ng Department of Justice sa Court of Appeals ang naging hatol. Magsisilbing abogado ng mga biktima ang Office of the Solicitor General. Dapat makamit talaga ang hustisya. Itong decision ngayon ay sa tingin ho namin hindi sapat dahil meron makakalaya na mga pulis, subalit meron ding nawala sa Baltazar family. No? Samantala, mananatili sa ilalim ng Witness Protection Program ang pamilya ni Jemboy. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Marami ang nagulat sa hatol na binaba ng Navotas RTC sa mga pulis na pumatay kay Jemboy Baltazar noong Agosto 2023. At bakit hindi? Malinaw na hindi naman si Jemboy ang kriminal na hinahabol ng mga pulis. Pero binaril pa rin siya sa ulo at hinayaang malunod sa ilog. Nung una, murder ang kinaso sa 6 na pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Pero sa hatol ng korte ngayong Martes, guilty lamang sa mas mababang krimen na homicide si Police Sergeant Jerry Maliban. Ang 4 pa niyang kasamang nagpaputok din ng baril, mas magaan pa ang hatol, guilty for illegal discharge of firearms. Ang ika-6 na tao, si Sargento Antonio Bugayong Jr., pinawalang sala ng korte dahil wala naman daw ebidensyang nagpaputok siya ng baril. Bakit homicide at bakit hindi murder? Ano ang kaibahan nilang dalawa pagdating sa bigat at sa parusa? Malaki po. Sa Article 248 ng Revised Penal Code kasi, may mga rekisitos parang isang pagpatay ay matawag na murder at patawan ng reklusyon perpetua or life sentence. Unang-una, kailangang mapatunayan na may tinatawag na premeditation. Ang ibig pong sabihin, talagang pinag-isipan at plinano ng mga akusado ang pagpatay sa biktima. Ano pang ibang elemento ng murder? Meron din po ang treachery, in consideration of a reward at ang evident cruelty. Pero lumalabas sa investigasyon na ibang tao talaga ang paki-aresto ng mga pulis sa isang hot pursuit operation noong Agosto 2, 2023. Ayon sa mga pulis, napagkamalan daw nilang si Jemboy ang suspect nang tumalon daw ito sa ilog kaya't kanilang pinaputukan. Pero doon pa lang, sabit na po sila. Sa protokol ng pulisya, hindi pwedeng paputukan ng mga pulis ang isang suspect dahil lamang siya po ay tumatakbo. Kailangan nanganib ang buhay ng pulis o ng ibang tao at lalong bawal magpaputok ng mga warning shots ang mga pulis. Sa madaling sabi, tinatanggap ng korte ang argumento ng mga akusado na hindi talaga nila binabalak patayin si Jemboy. Parang mistaken identity lamang. Gayunpaman, ang sabi po ng korte, dapat ay mas nag-ingat ang mga pulis at hindi sila dapat basta-basta nagpaputok. Wala raw dahilan para magpaulan ng bala. Dahil po dito, pasok lamang sa homicide ang kaso ni Maliban, ang pulis na nakatama kay Jemboy. Ang parusa po ng homicide ay reklusyon temporal o pagkakulong ng 12 to 20 years. Ang kapalit po niyan ay yung kaso nga na murder, dapat ay reklusyon perpetua. Hindi po malinaw kung bakit 4 to 6 years lamang ang kulong na pinataw na parusa kay Maliban. Ang 4 na pulis na nagpaputok din, sinentensyahan lamang ng 4 na buwang pagkakakulong. Dahil nakakulong sila mula pa nung isampa ang kaso, ibig pong sabihin ay laya na po sila. Pero sa Article 254 ng Revised Penal Code, ang parusa dapat para sa illegal discharge of firearms ay may minimum na 6 months na kulong hanggang 4 na taon.
So hindi rin po malinaw kung bakit 4 na buwan lamang ang pinato na parusa sa mga pulis na dapat ay ehemplo ng disiplina at pag-iingat sa paggamit ng kanilang mga sandata. Susunod, pang-hack sa Facebook page ng Philippine Coast Guard. May kaugnayan ba sa cyber attack sa website ng iba pang ahensya ng gobyerno? Bagong species ng anaconda na sinhaba ng 4-wheel truck, saan nadiskubre? At tatay ni Taylor Swift, pinaimbestigahan matapos ang unang manapak ng photographer. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Simula kahapon hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng hacker ang Facebook page ng Philippine Coast Guard. May kaugnayan ba yan sa mga naunang cyber attack sa ilang government websites? Alamin sa report ni Brian Basa. I'm sorry, it's my fault. Ang simpleng short video na yan, pinost ng Facebook page ng Philippine Coast Guard. 8 video ng mga eksena sa mga pelikula ang pinost simula pa kahapon. May mga tema ito ng gera, bullying at paghihiganti. Anong nangyari? Ayon kay Coast Guard spokesperson Arman Balilo, pasado alas 6 kagabi nang mapansin nilang na-hack ang kanilang FB page. Meron ng nakapasok dun sa aming account at siya na ang naglalagay ng mga content. And humingi kami ng tulong sa Facebook mismo at nag-coordinate na rin tayo sa DICT at sa PNP Anti-Cyberspace Division. Pero sa kasalukuyan po ay ganun pa rin po ang sitwasyon at wala pa rin pong resulta. Tingin ng Coast Guard, sila talaga ang target ng pag-atake, lalo't ilang beses na itong panghahak sa kanila ngayong taon. Unang nahack ang Twitter o X account ng PCG, pero hindi pa matukoy kung sino ang may kagagawa nito. Para naman sa tech expert na si Art Samaniego, nagkataon lang na nadali ang Facebook page ng PCG. Malabo raw na may kinalaman ito sa iba pang cyber attack sa mga online government site. Maaari raw iisa ang password na ginamit ng PCG sa mga account nito o kaya naman magkakaiba pero madali namang hulaan. Posible rin daw na may napindot lang ang page admin at nanakaw ang security details ng account. Naging biktima sila sa X. Nakita yung vulnerable sila doon, nakita na mahina ang security nila, tinarget ang iba nilang social media accounts. Kaya nga, hindi ako magtataka na baka ang next nito, ang Instagram nila, ang next nito, pati email nila. Payo ng eksperto, gumamit ng password na mahirap hulaan. Iwasan din daw ang paggamit ng iisang password sa lahat ng online accounts. Nag-iimbestiga na rin ang Department of Information and Communications Technology sa hacking incident. Nang hihingi na rin ng tulong ang Coast Guard sa netizens na i-report ang mga short videos sa kanilang page. Habang hindi pa tuluyang nababawi ang Facebook account, sa X o Twitter account at official website raw muna sila mag-a-update. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bukod sa pangaharang, napuputol ang signal ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Posible raw na target nitong magkaaberya sa komunikasyon ng mga barkong nasa resupply mission. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Agresibong pagharang, pagbuntot at pagbangga ang ginagawa ng Chinese vessels tuwing may resupply mission ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero hindi lang pala yan ang kinakaharap na pagsubok ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakararanas din ng electronic interference ang Philippine Navy vessels kung saan tina-target ang linya ng komunikasyon ng ating mga barko. It has been going on for the past 3 or 4 years, maybe even earlier. They have noticed an increase in cyber interference, electronic interference, maybe jammings and stuff like that. Hindi direktang tinukoy ng AFP ang bansang nasa likod ng anilay pakikialam sa signal. Pero malinaw daw na gusto nitong pigilan ang mga barko ng Pilipinas na mag-usap-usap sa gitna ng mga misyon. Kahapon lang sinabi ni PCG spokesperson Jay Tariela na ilang beses nagsasagawa ng signal jamming ang China sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Wala naman daw dapat ikabahala ayon sa Philippine Navy dahil handa sila sa mga ganitong sitwasyon. Hindi rin daw ito nakakaapekto sa resupply mission. Minimal naman yung effect niya because the interference on the electronic equipment do not reach the stage that they will interfere with the navigation. Totally cripple a ship, you need more than that. Batid daw ng militar na ang motibo nito ay ang mamonitor ang galaw ng tropa ng Pilipinas.
pero duda silang may nasasagap na sensitibong impormasyon sa kanila. Sa gitna nito, eksklusibong kinumpirma ng isang mapagkakatiwalaang source ng News 5 na nagsibalikan na ang mga nagkukumpulang foreign vessels sa West Philippine Sea. 200 dyan ang Chinese vessels. 70 sa mga yan ay umaaligid sa Julian Felipe Reef na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa 50 hanggang 80 barko naman ng Vietnam ang naispatan. Nananatili rin daw ang 4 na China Coast Guard at hanggang 17 Chinese fishing vessels sa Bajo de Masinloc. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Mismong si Sara Labati ang umaming hindi na sila nag-uusap ng kanyang mister na si Richard Gutierrez. Sinika niya yan na mismo sa News 5. Hindi na rin daw sila magkasama ni Chard sa pagpapalaki sa kanilang mga anak na sina Zion at Kai. Netong linggo lang na mag-post ang aktor sa Instagram ng picture nila ng kanyang mga anak. Sa ngayon, abala si Sara sa pagbabalik acting. Bibida siya sa inaabangang action drama ng TV5 at Viva Entertainment na Lumuhod Ka sa Lupa. Nag-uusap na kayo ni Richard ngayon? No, we're good at parenting and we have, we are there for the kids. That's all I'm gonna say. They're growing up so fast and, it's not easy on any child, but I'm here for them and they're better. Iniimbestigahan ng tatay ni Taylor Swift dahil sa panununtok umano sa isang photographer sa Australia. Sa report ng local media, nagkagulo raw nang dumating ang mag-ama na sakay ng yate sa neutral base sa Sydney nitong madaling araw. Marami raw kasing paparazzi ang naghihintay sa singer. Naging agresibo pa raw ang dalawang paparazzi para makalapit kay Taylor at sa kanyang tatay. Pinipigilan din ng staff na makunan ng letrato ang singer pero nagpumilit ang ilan sa kanila. Dito na raw nadawit ang tatay ni Taylor na si Scott at nasapak umano ang photographer na si Ben McDonald. Wala pa namang pahayag ang singer dito. Nitong Lunes lang nang tapusin ni Taylor ang kanyang The Eras Tour sa Australia. Eto pa, special guest sa concert ni Ed Sheeran dito sa bansa ang Pinoy indie folk band na Ben and Ben. Kinumpirma yan na mismo ng concert organizer ng The Mathematics Tour ni Ed. Kasama rin as special guest ang isa pang singer na si Callum Scott. Siyempre, tuwang-tuwa dyan ang Ben and Ben. Sa kanilang caption, parang dati lang daw ay kino-cover lang nila ang kanta ni Ed na Perfect. Sa March 9 o next Saturday na ang concert ni Ed Sheeran. Gaganapin yan sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, isang scientist walang takot na lumangoy kasama ang bagong species ng dambuhalang anaconda. 30 bahay sa Bolivia natabunan ng mudslide. At DJ Wook at Karina ng Espa in a relationship na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nanindigan ng isang kongresista na dapat pang dagdagan ang economic provisions na babaguhin sa konstitusyon. Hindi rin daw dapat lang sundin ng Kamara ang bersyon ng Senado sa panukala. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Bakit magkaiba ang paraan ng pagboto ng Kamara at Senado sa pagsusulong ng economic charter change para sa konstitusyon? Ito ang tanong ni Albay Representative Edsel Lagman sa deliberasyon ng Committee of the Who's Resolution of Both Houses No. 7 kanina. If there is an impasse between the Senate, because they would insist that there should be a joint meeting voting separately, and in the case of the House would say that there is no need for this because we are proposing this through a legislative process. Now, who and how will the impasse be resolved? Napansin kasi ni Lagman na sa bersyon ng Kamara, 3/4 vote ng mga miyembro ng Kongreso ang kailangan para sa Chacha. Habang sa bersyon ng Senado, RBH 6, voting separately o hiwalay na boboto ang mga kapulungan. Pero sabi ni House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales II, kung di magkasundo ang dalawang kapulungan, di uusad ang Chacha.
Sa House hearing din, tila hindi pa rin sumusuko ang ilang kongresista sa pagsulong na dagdagan ng aamyendahan sa economic provisions. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, giniit na di lang dapat sundin ng Kamara ang bersyon ng Senado. We cannot really say that we have identical resolutions. We are still in the process of debate in this hearing because, Mr. Chairman, I believe that we should not just follow what the Senate has done on only 3 amendments. And if we limit our amendments, Mr. Chairman, just because we want to fast track and have the same amendments as the Senate, then we will lose this opportunity. Sa economic chacha version ng Senado, 3 probisyon may kinalaman sa pagpapaluwag sa restrictions sa pagmamay-ari sa ilang public utilities, mga eskwelahan at maging sa industriya ng advertising ang nakapaloob. Pero giit ni Rodriguez, dapat payagan pati ang exploitation at exploration ng natural resources, maging ang foreign media at land ownership. Ikinabahala yan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pagdating dito, ang daming mga ina-amend na wala naman doon sa original na committee report. So yun po yung worry ng kinatawang ito, Mr. Chair. Kaya kung 3 lang ito ngayon, baka maging 8 na yan pagdating ng approval natin. Target ng Kamara na maaprubahan ang economic chacha bago ang Holy Week break. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nadiskubre ng mga scientist ang isang bagong species ng anaconda. Sa Amazon sa Brazil, natagpuan ang dambuhalang green anaconda na may habang 26 na talampakan o katumbas ng halos 3 palapag na gusali. Kita pa sa underwater video ang isang scientist na lumalangoy kasabay ng giant anaconda. Noong una, napagkamalan itong kapareho lang ng anacondang nakita sa hilagang bahagi ng South America. Pero nitong Pebrero, napatunayan ng 15 scientist mula sa 9 na bansa na ibang species nga ang nadiskubre sa Amazon. Nagdeklara ng health emergency ang Peru dahil sa libu-libong tinamaan ng dengue. Nasalanta naman ng mudslide at baha ang Bolivia. Yan iba pa sa Frontline News Abroad. Sa drone footage na ito sa village ng Lakina sa Bolivia, makikitang natabunan ng makapal na putik ang mga kabahayan. Wala nang madaanan dahil sa mudslide. Nasa 30 bahay ang natabunan sa lugar at 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Apektado rin ang mga taniman. Nawasak ang dam na malapit sa lugar kaya bumagsak ang baha at putik. Wala namang nasawi o nasaktan sa mudslide. Sa Bolivia pa rin, rumagasa ang baha sa lungsod ng Potosi dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog bunsod ng malakas na ulan. Binaha tuloy ang nasa 400 bahay. Nilamon ng apoy ang mga puno sa gubat na ito sa Mississippi sa Amerika. Nitong Sabado pa nagsimulang gumapang ang apoy. Ayon sa Mississippi Forestry Commission, nasa 1,360 acres ng gubat ang natupok ng wildfire. Nasa 50% ng wildfire ang naapula ng mga bombero. Halos puno na ang ospital na ito sa Peru dahil sa dami ng mga tinamaan ng dengue. Nagdeklara ang kanilang gobyerno ng health emergency bunsod ng dengue outbreak. Tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa heat wave at pag-ulan. Pumalo sa higit 31,000 ang nagkasakit sa unang 8 linggo ngayong taon. Umabot na sa 32 ang nasawi. Bilang pangontra sa lamok, binombahan ng fogging machine ang mga paaralan at bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Abangan, kilalanin ang pinakamatandang fitness instructor sa edad na 81. At BTS members J-Hope at Jungkook muling magsasama sa isang kanta. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Night. It's confirmed! Nagde-date or in a relationship na sina aespa member Karina at Korean actor na si Lee Jae-wook. Muli namang magsasama sina BTS members J-Hope at Jungkook para sa kantang kabilang sa special album na Hope on the Street. Narito ang report. Every time I work, every time I run. Attention Army! Narito na ang tracklist para sa special album ni BTS J-Hope na Hope on the Street.
Sa bagong teaser video nito, 6 na kanta ang tampok sa album. Una dyan, ang solo version ni Hobby ng 2023 single nila ni J. Cole na On the Street. Kakolab naman niya ang co-member niyang si Jungkook para sa kantang I Wonder. Tampok din dito ang American producers na sina Nile Rodgers at boyfriend ni Selena Gomez na si Benny Blanco para yan sa kantang Lock and Lock. Makakasama rin ni J-Hope si Les Seraphim member Eugene para sa I Don't Know. Sa March 29 na ilalabas ang Hope on the Street, habang sa Oktubre naman inaasahang matatapos si J-Hope ang kanyang military enlistment. 2 queens in one frame. Kumasa sina Sandara Park at Maris Racal sa nauuso ngayong Marikit sa Dilim Challenge. Tapos ang laban. Sa bagong Instagram post naman ni Dara, nakasama rin niya kanina si Batang Quiapo star Coco Martin at rapper na si Shanty Dope. Naispatan din kanina ang K-pop star sa isang overpass sa North EDSA sa Quezon City para sa ine-endorso niyang inumin. It's confirmed! Nagde-date na nga ang Korean actor na si Lee Jae-wook at Karina ng grupong aespa. Kinumpirma ito mismo ng talent agency ni Jae-wook na CJ Studios at ni Karina na SM Entertainment. Sa kanilang pahayag, nasa getting to know each other na ang dalawang Korean star. Bago yan, una nang nireveal ng Korean news site na Dispatch na nagde-date na nga sila. Una raw silang naispatang magkasama sa fashion show sa Milan netong January. Madalas din daw silang nagle-late night walk malapit sa bahay ng aktor. Sana all! Heto pa, nandito na sa bansa ang Korean star oppa na si Kim Won-sik. Naispata ng kanyang pagdating kahapon sa NAIA Terminal 1. Nakatakdang mag-shoot ang aktor ng ilang eksena niya sa much-awaited Pinoy adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Pagbibidahan niya ni Kim Chu at Paolo Avellino na napapanood din sa linlang dito sa TV5. Subaybayan ang tambalang Kim Pao at si Won-sik oppa sa What's Wrong with Secretary Kim simula March 20. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si John Nedipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, oldie but goldie. Yan ang napatunayan ng 81-year-old na lalaki sa Amerika. Siya ngayon ang pinakamatandang fitness instructor sa buong mundo. Sa kanyang tindig, parang batang-bata si Tim Manick. 4 na taon nang hawak ni Tim ang Guinness World Record. Kwento niya, ang pagkamatay ng kanyang asawa ang naging inspirasyon para makatulong siya sa iba. Instructor siya ngayon sa isang gym sa Texas kung saan 95 years old ang pinakamatanda niyang trainee. May mas matanda pa pala sa kanya. Iyang-iya naman yung likod namin ni Johnny doon sa 81 years old. Galing, ha? Ikaw ba, Sir Ed, nag-workout? Hindi, ako na nagsasabi sa'yo. Walang ganyan. Teka. Masipag lagyan ko muna LED wall. Ayun. Martes pa lang, nagkakasunugan na tayo. Teka, balita ko kanina, no? May Korean personality sa Senado. Hindi K-pop. Hindi. Si dating UN Secretary Ban Ki-moon. Dapat di mo binigay yung title muna. Pinahulaan mo sila kung sino si Ban Ki-moon. BTS pa siya. Grabe ka! Parang bukas, alam ko na kung sino magre-report ng showbiz. Parang ako, no? Tingin mo. Manda ka dyan. Ay, ako na ata. Ikaw naman mag-LED wall. Ikutin natin. Yan pong 45 minutes pag sa lang headlines. Balita natin diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagas pong balita. Ako po si Mayanos Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.